Po sir, si Christian at si Kat po ito. Magandang umaga po, Christian at Kat, at sa lahat ng mga taga-nood ng Teleradyo 630. Salamat sir. Sir, pakipaliwanag naman ho sa amin, bakit lumabas sa isang pag-aaral na 7 sa bawat 10 senior citizens ay nahihirapan pa rin financially? Of course, napakasimple po ng paliwanag na yan kasi po yung ating pong pension system ay napakababa, no? Lalong-lalo na yung mga pensyonado sa SSS ay napakababa ng pension nila, no? May mga nagpe-pension diyan ng mga 2,000, 3,000 lang isang buwan. Ako nga po ay retirado sa gobyerno at ang pension ko ay 5,000 lamang, no? At ito yung masakit kasi hindi naman tinataas yung pension namin, pero yung presyo ng mga bilihin, lahat ng bagay tumataas. Matagal na namin dinadaing sa gobyerno na sana ay magkaroon ng dagdag na universal social pension para naman na madagdagan yung aming pera, no? Kasi of course pag retirado ka na wala ka ng source of income. Except yung mga maswerte na nakapagtayo ng mga negosyo o yung mga nakapag-impok ng libu-libong milyong-milyong salapi, okay ang pamumuhay nila. Pero karamihan ng senior po ay kapus ang kanilang pera. At ang isang dahilan dyan ay napakababaw po ng ating financial literacy. Yung mga tao pag nagre-retire ay walang preparation. Tingin ko isang bagay ito na dapat na binibigyan pansin ng gobyerno at ng mga mamamayan, no? Yung paghahanda sa mga tumatandang Pilipino. Sir, meron din po bang kailangan na push sa mga Pilipino bago pa sila maging senior citizen? Kasi yung iba naman ho, unemployed simulat sa pool, kaya nahihirapang makakuha ng pensyon unless makapag-asawa o makamana ng pensyon ng isang kamag-anak na nagtrabaho. Yun na nga po yung yun na nga po yung inaasam natin na yung mga wala man lang ibang source ng income at masyadong kinakapos, sana magkaroon nga sana ng universal social pension na matagal na naming dinudulog sa Kongreso, no? At 3 Kongreso na po ang nakaraan ng ito ay isa lang. At lagi ang nangyayari po ay naaprubahan sa lower house. Pagdating sa Senado ay binibitin lang po kami. Sir, dito po sa proposal nyo ng universal pension, covered po nito yung mga, let's say, housewife o kaya naman po yung mga hindi lang talaga nagtrabaho? Yes po, ang universal social pension po, kaya nga po tinawag na universal, ay kasali lahat regardless of economic status. So maski na meron ka ng pension, wala kang pension o may ayuda kang nanggagaling sa mga kamag-anak, dapat kasali ka. No? Sir, At isa lamang yan sa hinihingi natin na suporta. At marami pang mga institutional matters na dapat i-develop ang gobyerno, katulad nung pagdagdag ng mga facilities, katulad ng Home for the Aged, at sana ay ayusin yung universal healthcare system natin na ang mga seniors, lalong-lalo na yung walang pinagkukuhanan, ay magkaroon ng libreng serbisyo para sa kanilang kalusugan. Sir, saan niyo po pinopropose na kunin yung pondo para dun sa mga pensioners na hindi naman nakapag-imbak ng sasahurin nilang pensyon noong kabataan pa nila dahil nga po hindi sila nagtrabaho? Kasi sir, kung walang pagkukunan ng pondo, hindi magiging sustainable yung programa. Ano po yung inyong proposal para hindi mangyari yun? Ganito na lang po kasimple ang sagot ko dyan. Kung kaya ng gobyernong magkaroon ng proyektong AKAP at saka AIX na ang namumudmud ay mga politika, bakit hindi na lang natin i-institutionalize yung pera at ilagay sa ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng suporta sa mga mamamayan, no? Itong pinagkukuhanan ng mga pondo para sa AKAP at saka sa AIX, pwede ng panggalingan yan. Pero marami pa pong ibang pwedeng sources ng budget. Taon-taon kapag ka nagkakaroon ng audit evaluation, maraming government agencies may mga surplus, yung tinatawag nilang savings. Bakit hindi gamitin yung mga yun? Yung mga ibang programa, katulad ng 4Ps, nagawan nila ng paraan. Wala akong pinagkaiba yung universal social pension sa 4Ps. Kung ituturing nilang form of a social investment ito,
para suportahan ang mga nakatatanda, pwede pong magkaroon ng budget para dyan. Actually, nagawa na nga po ng paraan ng lower house nitong nakaraang Congress na identify na nila yung sources of funds para sa budget ng Universal Social Pension. Unfortunately, bininbin po ito ng Senado at hindi po ito inaksyonan, lalong-lalo na yung kanilang chairman ng Committee on Justice and Social Development, no? Binitin po nila at hindi po nila binigyan ng pansin at noong May 2024 pa po na ilabas ng lower house yung batas, sa Senado po hindi po nila inaksyonan. Sir, last na po from my end, no? Sir, kapag ganito pong may, kapag kunyari po halimbawa mapatupad yung Universal Pension Program, paano nyo po kukumbinsihin o hihikayatin yung mga Pilipino na wag maging tambay lang. Kasi ako po, ang iniisip ko, ang mindset ko, halimbawa, kung alam ko naman na may guaranteed pension ako kahit hindi ako magtrabaho ngayon, hindi na lang ako magtatrabaho, aasa na lang ako kay mommy at daddy, aasa na lang ako sa padala galing ng kamag-anak abroad. Ano po yung pwede natin gawin para masiguro na hindi mababago yung mindset o hindi mag-e-enable ng katamaran yung ganitong klase ng guarantee para sa kanila? Alam nyo, kapatid Christian at Katrina, hindi po totoong mga tao ay tamad. Kung meron pong trabaho, wala pong taong gustong nanghihingi na lang. Kakulangan po yan ng gobyerno. They should generate jobs for people. Kailangan natin ng maging maayos ang ating ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga mamamayang Pilipino. Of course, may mga taong tamad talaga, pero karamihan po ng tao ay may dignidad. Ayaw po nilang nag-aamot-amot at nanghihingi at namamalimos. Gusto rin po nilang magkaroon ng hanap buhay. Ang problema po ng gobyerno natin at ang ating ekonomiya ay hindi po nagkakapag-generate ng maayos na employment generation program. Puro datos lang ang pinagyayabang natin pero wala natin nakikita, tapos nagmamayabang tayo. Magiging middle income country na tayo. Paano natin pagyayabang middle income country tayo? Wala nang trabaho ang mga raming Pilipino. Hindi po totoong tamad ang mga Pilipino. Naghahanap sila ng trabaho, wala lang silang makuhang trabaho. Partner, ang nakakalungkot sa nabanggit ni Sir Floro kanina, siya ay retirado sa gobyerno, pero 5,000 piso yung kanyang pensyon. Yung iba, di ba, ang iniisip nila kapag ikaw ay retirado ng gobyerno, malaki-laki ang pensyon. Yes. Di ba, sabi nila? Yes, kasi may nagkwento sa akin, partner, tsaka Sir Floro, no? Yung kapag daw nagbayad ka ng 15 years sa GSIS, ang pension mo daw is yung last salary mo. So kung kunyari, yung huling position mo sa gobyerno, ang salary Yan nga po ang problema kasi yung mga naunang nagretiro before na magkaroon ng rationalization plan yung gobyerno, medyo okay yung kanilang pensyon. Pero yung mga naunang nag-retire, mababa po ang pensyon nila. Kasi itong retirement program natin dapat ay inaayos yan at itinataas yung benepisyo ng mga senior citizens at mga retirado at mga pensionado. Mas kawawa po yung mga SSS pensioner kasi mas mababa pa ang kanilang tinatanggap. Kailangan po ay tinataasan din ang level ng pension kasi sa mga ibang countries katulad ng mga welfare societies ng Scandinavia, mga halos 80% ng dati nilang sweldo ang kanilang natatanggap. At ito po ay taon-taon nire-revisa at taon-taon ay kung kailangan dagdagan ay nadadagdagan. Yung sa atin po nakapako So, paano makakahabol ang mga retirado sa mga gastusin kung hindi naman tumataas ang kanilang pensyon at wala naman silang ibang sources of income? Alam mo po, sa totoo lang, sa aking pag-a-analysis, kaya po maraming nangungurakot sa gobyerno, maraming nagkukura kasi po gusto nilang mag-ipon. Gusto nilang mag-ipon ng kanilang tinatawag na parachute. Nagnanakaw sila kasi yung ating estado ay hindi sila aalagaan sa pagtanda nila. Isa po yan sa tunay na dahilan kung bakit matindi ang korupsyon, maging private man o government. Maraming nagnanakaw dahil gusto nilang magkaroon ng seguridad sa kanilang pagtanda. Kung ayusin natin yung ating pension system, wari ko, mababawasan ang pagnanakaw. Lalong-lalo na dun sa mga hindi naman gahaman katulad ng mga ibang lahi dyan na sobra-sobra na ang kinukurakot sa gobyerno.
Opo, sir, anong plano po ng inyong grupo para talagang matuloy po yung inyong iminumungkahi na universal pension? Plano po ba din yung lumapit sa Malacanang, magbagay ilang ng letter or sa ating pong kongreso para talagang maipush bilang sabi po ninyo, okay siya sa lower house pero pagdating po sa Senado, doon lang na po nagkakaproblema. Lahat na po ng sinabi nyo ay ginawa na. Sinulatan na po namin si Presidente Marcos na gawing priority bill sana yung bagay na yan. Lumapit na rin po kami nitong early this year at late last year. Lumapit na po kami sa Senado. Nag-prayer rally pa nga po kami doon. Nakaharap na po namin si Senate President Escudero. Ang totoo po niyan, ang may ayaw po ay si Senator Amy Marcos. Siya po ang chairperson ng committee na yun na dapat naghanda niyan. Ang pangako po sa amin bago mag-eleksyon, bago mag-recess, nag-recess na po. Sana bago magpalit ng bagong kongreso, bigyan nila ng atensyon. Kasi kung hindi, babalik na naman, back to zero na naman kami, mangangampanya na naman kami sa Senado, sa Kongreso, para magkaroon na naman ng refiling ng bill na yan, na makailang beses nang nai-refile yan at ilang beses na yan na-approve sa lower house. Ang tanging balakid lang po ay yung mga senador. Hindi namin maintindihan kung bakit ayaw i-schedule ni Senator Amy Marcos yung aming bill. Nakakaawa po mga seniors. At para bang baliwala kami, nabibigyan nga nila ng pansin yung citizenship ng isang Chino na hindi naman Pilipino. Kami mga senior citizen ng mga Pilipino na naglingkod naman kami sa bayan. Hindi kami binibigyan ng pansin. Ay nako, sana mag-ano to talaga partner, aabangan din po natin to Sir Floro kasi bottom line, lahat po tayo tatanda. Totoo At po. kailangan natin ng At proteksyon. saka partner, tsaka Sir Floro, uneven kasi yung distribution. May mga senior, kunyari, retired na politiko, retired na commissioner ng mga Yan. constitutional bodies. Ang lalaki ng pension na yan pero sa kabilang Yes po. dako Yes ng po. walang Yes, halos sa mga ibang countries po, hindi po ganyan. Hindi po mataas ang iyong naging katungkulan. Iba yung marami po tayong pension scheme, no? May sariling pension scheme ang Justice Department. May sariling pension scheme ang mga judges, may sariling pension scheme ang mga militar. Ang masaklap nga po nito, lalo na yung mga militar, no? Kasi yung kanila ay binabudgetan lang yan po taon-taon, no? Pero wala pong regular budget yung sa militar, kaya lang siyempre mas mukhang importante sila kaysa mga ibang mamamayan, sinisiguro ng Kongreso na meron silang pensyon. Pero wala pong maliwanag na pension scheme na yung bang katulad ng mga empleyado na naghuhulog kami sa SSS o GSIS, wala po silang ganun. Pero sila sigurado ang pensyon nila at malalaki, no? Marami naman pong mga mamamayang naglingkod sa gobyerno na naglingkod ng tapat, no? Pero yun nga ang sinasabi nyo, may inequality sa ating sistema. So sana ay yung mga mananalo sa susunod na eleksyon matitino na at hindi na pansarili lamang ang nakikita nila, no? Kasi of course itong mga politiko natin sa dami ng perang kanilang nakukuha maski kaninununuan ng kanilang mga magiging apo sa mas malalim pa sa tuhod sigurado ng kinabukasan. Pero maraming mga Pilipino wala pong maasahan. Isa po yan sa tunay na dahilan kung bakit matindi at nagiging systemic ang korupsyon, kung bakit matindi at nagiging systemic yung pagnanasa sa mga ayuda na umaasa na lang tayo sa utang na loob sa mga politika. Yan po ang gusto nilang i-perpetuate, yung nanghihingi, nangaamot ng mga mamamayan kaysa i-institutionalize yung welfare system na magkakaroon ng redistribution at magkakaroon ng income, yung mga walang income. Sir Flora, maraming salamat po at tututukan tayo ito, partner, moving forward. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, Happy sir. Sunday sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at sana nga po Katrina at Christian, tulungan nyo kami na ito ay ipaalala at i-remind panapanahon sa ating mga politika na mabigyan pansin. At sana ay hindi na kailangang humingi ng amot-amot na ayuda at hindi na kailangang humingi ng mga guarantee letter sa kanila kasi hindi naman nila pera yan Ilagay na lang natin sa isang institusyon lahat ng pera. Doon tayo magdidepende, hindi yung
kayo ang nagdidesisyon kung sino sa mga kaibigan at kamag-anak ang gusto nyo lamang bigyan. No? Amen. Iayos natin yan. Yung pera ng AKAP at saka AIC, sobra-sobra yan para sa Opo. pensyon. Pati sa 4-piece, sobra-sobra yan. Thank you, sir. Happy Sunday po. Yan po si Sir Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated.